Namin naghirap at nagdurasa. Marami din nagsalita. Pero umabot ay sana dumating ang panahon ay nung durasa na ito. Matapos rin sa lahat pwede magkakamit. Na nagsisimula ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming pagtataydor, malulungkot, masasaya na ito din ay di nagtagal. Ano ba namang bansang ito? Napakaiba ng tinakbuhan sa Madrid. Masama pa doon ay purong mga Indyo. Diyos ko po, ayaw-ayaw na ko mga Indyo. Yan! Siya ay si Crisostomo Ibarra, galing siya sa Europa. Iho, pasensya na. At para nakakamali ka ate, hindi mo matalik ng ang kaibigan niyong tatay. Ayun na, pwede po niyo ang akilili at sana maging mali yung sinasabi. Mabait ang tao ang iyong ama. Bakit ganun ka? Maraming salamat sa pagpuri sa ating ama at sa ating. Ilang taon ka bang nawala sa ating Europa? Kung 7 taon ka na sa Europa, naalala mo pa ang ating bayan? Wala tayo sa naging pag-uwis. Kahit pag-uwis. Ang lahat sa pagsasalita nung dumating si Kapitan Tiago na may kasamang bitbit na mukhang pagod na pagod. Hindi ka na talaga mapipigilan umalis. Sana at mahintay mo pa yun. Itinadala ko kay Maria Clara. Matagal ka na talagang hinihintay. Umalis na si Ibarra, hindi maipinta yung mukha ni Padre Damaso na para bang inis na inis. Nakong bata na yan ha? Napakangulo respeto na yan. Lumaki agad ang ulo porket galing sa Europa. Lakad na parang walang kaalam-alam saan siya patungo. Diyos ko, sana lang naman itong tao sa iyo ang pagiging na. Kinaumagahan na, makikita si Maria Clara na nakaupo at tumitingin lang sa bintana. Di niya alam ay may hinihintay siyang bisita. Ano kaya ang dahilan sa kanyang pagkahuli? Swerte ako na ipasundo tayo sa ating mga magulang upang ikakasal dahil hindi na ako makikita ng ibang panang babae katulad mo. Haha, balero ka talaga, Crisostomo. Siguro, at dahil sa pagkabalero mo, ay nabihang mo ang maraming kababaihan sa iyong napuntahan. Isa na yung magandang obra ng Diyos ng aking sinta at ikaw yon. Wala akong reason pa na maghanap babae. Sinungaling ka talaga. Imposible namang hindi ka tumitingin sa ibang babae doon sa Europa. Saks, na ang dami pang iba pang magaganda pang babae doon. Naiintindihan ko ang aking sinta. Naway, ligtas ka sa iyong paglalakbay. Paalam ako. Magandang umaga po, Padre. Ano ang sadya ninyo, Padre? Kakausapin lang lamang ako ng iyong ama. Sa pagtapos ng kanilang pag-uusap, Alam niyo po ba na asan ang pagod ng aking ama? Opo, nilagayan ko ang maliking krus upang hindi ito makalimutan. Yung krus ba may bulaklak? Sinunod ko na. Ipinasunog sa akin ng lalaki. Ikaw ang gawa sa aking ama! Sumaran ka! Yung pala mga sinasabi ko, yung nasa iyo wala ako ang alam na mga sinasabi mo.
Ikaw! Hindi, sino? Hindi ako ang iyon hinahanap, kundi ang pilinitang kamkuran na si Padre Damaso. Patawad at parang wala man tamang isip si Ibarra dahil maksobra galit siya. Hindi, wala yon akong ay nasasaktan din para sa kanya dahil di ko matahak mang-isipin ang tatalanan ng nayon. Alang sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan, doon makikita sina Crispin at Basilio. Sila ay magkapatid na sakristan. 3 gulang ang pagitan nilang dalawa. Pahinga muna tayo. Kanina pa tayo naglalaro. Ako, sigurado matutuwa ang anak ko dito. Nay, nandito na po kami. Nay, ayoko na pong magsakristan. Palagi na lang akong sinasaktan nila pa din. Nay, ayoko na. Naiwan na siya dito, ngunit tumakas din pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Baka nanghinap na siya. Alam mo ang sama ng mga anak mo, lalo na yung maliit. Nako! May nakitang mga tao si Sisa na parang halos armado. Nagtago agad siya pero siya ay nakita din. Ikaw ba yung nanay ng magnanakaw? Ako po yun, bakit? Kung gayon, isasama kita sa kulungan. Ako naman itong binay, magnanakaw meron, anak kong anak, tapos magnanakaw ka. Basilio, Crispin, mga anak! Nasaan na kayo? Inang, asa na po kayo? Inang, nandito lang ni... Huwag ko man na kayong mag-usap. Patawan. Hindi lang ikaw nagsinasabi ito sa akin. Hindi ako maniwala sa iyo. Salamat sa pagsabi ito sa lahat. Oo, senyor. Biglang pumasok si Ibarra sa kanyang bahay nang walang pahintulot. Padre Damaso, totoo ba ikaw nagsunog sa libingan ng aking ama? Ang tagkalaman bago mo ito to discovery. Ako nga. Kunwari akong di nakakila ang tatay mo, ngunit isa siya sa mortal kong kaaway noon pa man. Paano yung mga ginagawa ito? Anong klaseng tao ka? Wala ka mawag dito. Kundi wala kang magagawa. Kita muli sila Elias at Ibarra.
Senyor, makinig ka. Itatago kita sa bahay ng kaibigan ko. Para mamuhay kasama ng ibang tao di ko kilala. Hindi para mamuhay ka kang mapayapa. Elias, dalawang beses mo naligtas ang buhay ko. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Pwede bang mamuhay tayo parang kapatid? Totoo hindi ako maging masaya sa aking bansa. Pero pwede ako mamuhay at mamatay ng Espanya para sa aking bansa. Senyor, nandito tayo noong isang buwan at nasa ilalim din tayo ng perong buwan. Para na yun ka lang nasasabi ng ganyan sa akin. Naiiba ng tao, Elias. Bulag ako noon, pero ngayon, alam ko na ang totoo. Yes, meron naman narinig. Ibarra, humiga ka. Lilituin ko sila. Hahabulin nila ako. At ikaw, ligtas ang sarili mo. Makikita tayo muli. Lumipas ang ilang buwan at hindi pa din nahahanap si Ibarra. Kung saan man ang aking minmahal, pwede bang gabayan ko siya at huwag niyong hayaan siya ay mamatay. Iba na din ang buhay ni Maria Clara dahil akala niya napatay na si Ibarra, siya ay naging madre na din.